they see something good in what Duterte has done and was planning to do and continues to represent. When I talk to some people, I say, well, if we have to list down the good things that happened in Davao since the end of martial law, I can list down many things. Okay. And that's why I understand that if you want to see something good in the Dutertes, of course, there is a lot. There's a lot. Okay. Okay. Oo, pati yung intention na linisin yung lipunan sa pamamagitan ng droga, maraming umuo dyan eh. Tapos sabi nga niya, yun sa peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front, tapos sa New People's Army, importante talaga yung mga peace, lalo na sa Mindanao. And that's why I could understand that some people, environmentalists, social activists, even the left, no, Mm-hmm. uh, they voted for Duterte, and I could understand also even despite ng mga bastos na pagsasalita ni Duterte, marami rin mga pare, obispo, meron pa nga mga mongha, mga madre na tumulong sa kanyang kandidatura at pati nga yung mga Gabriela, di ba? Yung mga Mm. women's group. Ah, kahit Sa na Davao, ha? Sa Davao. Oo. may pagkabastos sa mga babae, pero parang nalalampasan yun kasi nga meron silang nakikitang maganda. Tumahimik yung mga kanto, nabawasan yung nanggugulo na drug addict daw. So, ako nakita ko yun. At the same time, kung titignan mo naman, yung mga damage. Dito papasok yung moral question eh. Okay, he did all these things. And I know too because I lived there for 10 years. Remember? In fact, doon nga yata tayo una nakita eh. Pero Oh, so this is where the moral question comes in. At what point do you draw the line? I mean, good na ginawa ni Mr. Duterte yun ng mga ganitong mga gandang bagay sa Davao even though may kapalit na medyo matindi, no? Anong ano dito? Saan papasok yung ano mo, yung moral responsibility mo sa sarili mo? well, ang tingin ko, doon sa mga mabuting bagay, di dapat palakpakan natin. Pero doon sa mga dugo sa kamay, no? Mhm. Tapos yung mga ginawa at ginagawa pang pagnanakaw ng pamilyang Duterte, dapat managot. Katulad din, kung mayroong corruption sa panahon ni Pinoy, panahon ni GMA, talagang binabanatan din natin yan. Hindi dapat na palampasin yung masama dahil lang may ginawang mabuti. Exactly. At the same time, sa kabila naman, kung nakikita mo yung mga kasamaan, sana aminin mo rin na may nakikita ring mabuti yung kabila. Dapat mag-usap eh. Tapos kung merong biktima, halimbawa, ang mga addict, di ba? Meron din silang nasaktan eh. May biktima rin yung mga mga pulis at mga tauhan ng pulis na ang dami-dami nilang pinatay, ang dami-dami nadamay. Sana nga mag-usap parehong biktima eh. Pero pa yung ano dito, yung moral weight nito, syempre dapat mas matimbang sa iyo kung ano yung I mean in terms of denouncing evil. Mas matimbang sa iyo kung ano yung kawalang hiyang ginawa, yung mga pang-abuso na ginawa kaysa sa magandang Definitely. ginawa, di ba? Definitely. Parang, di ba, tinatawag natin Tatay Digong. Pero sabi ko nga, meron namang mga tatay na silang nagbibigay ng baon, nagbabayad ng tuition, pero ginagalaw pa rin yung dalagitang anak. O ngayon, sabi niba, huwag natin ipakulong kasi paano yung income. Di Yeah. ba? Para sa akin, magpasalamat tayo kung nagbibigay siya ng tuition fee, nagbibigay siya ng baon, pasalamat. Pero kung ginagalaw mo yung anak mo, anong klaseng tatay ka? Yeah. Lalo na kung papatayin mo yung sarili mong anak. Tatay ka pala ng bansa. Pinapatay mo naman yung marami mong anak. Kailangan pagdusahan mo rin yun. Ngayon, bilang pare, sabi, hindi ba
sinatanong ako, di ba Padre, kailangan naman move on, kailangan naman, sino bang may walang kasalanan? Di pumukol ng unang bato, di ba? Mhm. Tinuturo din yung magpatawad ng ilang beses, 7 beses ba? Hindi, 77 beses. Ibig sabihin, handa tayo magpatawad. Mahalin ang lahat ng walang pinipili. Ngayon, dito pumapasok yung turo ni ng Catholic moral theology at Catholic social teaching. Doon sa Fratelli Tutti ni Pope Francis, sinasabi niya, talagang tinatawag tayo para mahalin ang lahat at magpatawad, magpakumbaba. Ngayon, ang tanong, paano mo mamahalin yung mga marahas? Paano mo mamahalin yung mga nangaapi? Alam mo, babalik tayo, sabi ni Pope Francis, doon sa dangal ng tao. Yung dangal mo bilang tao, biyaya yan ng Diyos. Kung binigay yan sa iba, alagaan mo yan. Binigay yan sa iyo, yung dangal mo, alagaan mo rin. Mhm. Kapag nilalait nila ang iyong dangal, aba, dapat ihinto mo sila sa panlalait sa dangal na binigay ng Panginoon. Ang buhay mo, binigay ng Diyos. Dapat alagaan mo yan. Kumbaga sa tanim, dapat dinidiligan mo yan. Ngayon, kung papatayin ka, aapihin ka, dapat paano kung aalagaan itong dangal ko, itong buhay ko? Dapat pigilan ko yung mga manlalapastangan sa akin. Yeah. So, Pope Francis is saying, how do you love oppressors? By stripping them, by removing from them the power of life and death that they do not know how to use. Yeah. It's like seeing a child with a knife. What do? You have to pick up, snatch the knife, Mhm. because the child does not know how to use that knife. He will end up hurting him and possibly hurting other people. I-summarize ko lang. Sabi, how do you love the oppressors? Well, you love the oppressors by not allowing him to keep on oppressing you. How do you love the killers? You have to remove all his powers, his knife, his position. And if he is an elective official, you have to remove him or her from post because he does not know how to use properly the power and trust that was given to him. So, if you don't stop the criminal, if you don't stop the oppressor, you don't really love him. Accountability, ano? Accountability pa rin, ano? Then put him you charge him with accountability, but remove him from office. From office, yeah. Remove him, take away the power that he does not know how to use.